In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya lagi. Siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, Feast of the Presentation of the Lord. World Day
of consecrated and religious life. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang kababaang loob at pagsunod ni Maria at Jose sa kautusan ng Diyos. Dinala nila ang sanggol na si Jesus sa templo, hindi para magpakitang tao, kundi upang ialay siya sa Ama. Ipinapaalala nito sa atin na ang buhay natin ay hindi lang para sa sarili. Tayo ay nilikha at inialay para sa Diyos. Si Simeon at si Propeta Ana ay mga larawan ng taong marunong maghintay, marunong makinig sa Espiritu Santo, at tapat hanggang sa katandaan. Hindi sila sumuko sa pag-asa kahit matagal ang paghihintay. Nanatili silang nananalig na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. At nang makita nila si Jesus, nakita nila ang katuparan ng kanilang pag-asa. Sinabi ni Simeon, "Nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas." Ibig sabihin, si Jesus ay hindi lamang para sa iilan, kundi liwanag para sa lahat ng bansa. Sa kabilang banda, pinaalalahanan din si Maria na ang pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na hirap at sakit. Ang puso mo'y para na rin tinarakan ng balaraw. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi laging madali, ngunit laging may kahulugan at bunga. Ano ang mensahe sa atin ngayong panahon? Una, ialay natin muli ang ating sarili sa Diyos, tulad ng pag-aalay kay Jesus sa templo. Tanungin natin ang ating sarili, inaalay ko ba ang oras ko, talento ko, pamilya ko, at trabaho ko sa Diyos? Ikalawa, maging tulad ni na Simeon at Ana, matiyaga at tapat. Sa panahon ngayon na maraming sumusuko agad, tinatawag tayo ng Diyos na manatiling nananalig kahit tila mabagal ang sagot ng langit. Ikatlo, tanggapin si Jesus bilang liwanag ng ating buhay. Kapag may dilim, problema sa pamilya, sakit, kahirapan, kaguluhan, si Jesus ang ating sandigan. Mga halimbawa sa ating pang-araw-araw. Isang magulang na nagtuturo ng panalangin sa anak kahit pagod. Isang manggagawa na tapat kahit walang nakakakita. Isang kabataan na pinipiling umiwas sa bisyo at kasalanan. Isang may sakit na patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Ito ang mga modernong paraan ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Magdasal araw-araw at magbasa ng salita ng Diyos. Lumahok sa banal na mesa at tumanggap ng mga sakramento, mag-alay ng mabuting gawa
at sakripisyo. Maging saksi ng pag-ibig ni Kristo sa salita at gawa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong anak na si Jesus, ang liwanag ng aming buhay at tagapagligtas ng sanlibutan. Inialay po namin sa inyo ang aming sarili, ang aming pamilya, at ang lahat ng aming ginagawa. Idinadalangin po namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang buong pamilya na nagbabahagi nito. Pati na ang lahat ng nakabasa, nakikinig at napanood ng may karamdaman. Pasbasan at patatagin po ninyo ang lahat ng mga obispo, kaparian, at gabayan ninyo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya. Ipinagkakatiwala rin po namin sa inyo ang gobyerno ng Pilipinas. Naway pamunuan nila ang bayan na may katotohanan, katarungan at malasakit. Ipinagdarasal din po namin ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Joseph, at ang lahat ng aming idadalangin sa katahimikan ng aming puso. Pagkalooban po ninyo sila ng walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas po ninyo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.